kabayan, isang maulan at malamig na hapon sa ating lahat mga kabayan. Gaya ng sinabi ko kanina, sa ayaw at gusto naming umuwi kahit umulan at bumagyo mga kabayan at madulas at delikado. Pero kailangan po naming umuwi mga kabayan dahil lobat ang mga cellphones, lobat ang mga power bank, at lobat na rin ang mga tao mga kabayan. Kaya uwi muna kami dahil mag-recharge ang lahat mga kabayan. Tara, let's go! Lahat may mga bit-bit mga kabayan. Papunta dito, bit-bit. Pag uwi, bit-bit. Pero mas magaan ng konti yung uwi mga kabayan. Kasi yung mga dala namin ay syempre nakain na namin. Kadalasan bit-bit namin ngayon yung mga damit na lang. At mga pinaglalagyan ng mga ulam. Kailangan naming bit-bitin para pagbalik, merong lagayan ulit. Diba? So, hatid kami ni Tatay Romy ngayon. At uuwi na rin si Erica. Ewan ko ba. Uuwi o maghatid din sa amin. Kasi alam nyo mga kabayan, no, hindi ko alam. Tulad nung nakaraan, umuwi nga kami. Pero, bumalik pala dito mga kabayan. Hinatid lang niya siguro yung pasalubong niya sa tatay niya. Tapos, bumalik lang din dito kaagad. Kasi nung bumalik kami, sabi ni Tatay Nardo, ay wala. Akala namin na doon kasama niyo. Ay hindi po tayo, umuwi kami. Oh, nasanay na rin si Erica dito mga kabayan. Sa bagay, kahit paano dito, makakain siya ng masarap-sarap na ulam, lalo na pagkasama namin. Pag nandito kami, talagang kung anong makain namin ay yun din ang makain naming lahat, syempre. Galing na mismo sa bibig niya, masarap dito ulam, masarap dito. Kaya lagi kong pinagsabi si Tatay Romy na dito lang si Erica, ha? Hayaan mo lang. Huwag mo nang singilin sa ulam at asukal. Ako bahala. Nandyan si Nanay Mia. Kawawa naman mga kabayan. Okay nga kahit papaano dala sila ni Erap. Hindi man sila magkadugo, magtatay na tunay. Pero nasisihan si Tatay Romy kahit papaano. Basta wag lang magpasaway. Maganda. Yes, ang ulan, on and off. Ganon din ang hangin. Dito pa lang sa bungad mga kabayan, ay manakikita na tayong nabubuwal na mga puno ng saging. Sayang na naman ang mga pananim. So ayan, nagkanda buwal-buwal ang mga puno ng saging. Dahil malakas ang hangin. At mga sapa ngayon ay maraming tubig. Ay! Buti na lang nilinis natin yan. Ayan, dito na naman. Nabuwal na naman. Dahil sa matinding ulan at bagyo. Kagabi hangin, Diyos ko Lord, patawarin. Hindi ako natakot sa lakas ng hangin at saka sa ulan mga kabayan. Doon ako natakot ba baka may mabuwal na puno. Ay, Diyos ko Lord. Kaya doon ako na bantay-bantay. Parang gusto ko na talagang lumabas.
Yan po, sa unahan natin, maraming harang. Katulad niyan. So, buti na, nabawasan na natin yan. Ay, naputol. Baka mamaya dito. Baka mamaya kuya, bumalik. Sige lang, tawid. Baka mamaya Go. So ayan, nalinis nga namin yung daanan mga kabayan, pero pumalit naman itong mga naganda buwalan na mga puno ng saging. Ay, kung alam ko lang pala, tinapas ko na nung nakaraan. Kaya sabi ko, Bok, huwag mong tapasin kasi sayang. Gano'n naman din, binuwal ng hangin. Malakas ang hangin dito sa taas. Ay. Ituloy yung bumabagyo mga kabayan. Pero pinagpawisan pa rin tayo. Naghalo na yung pawis at ulan. Whew. Ay, thank you Lord. Naakyat na namin itong malaking bundok. Buti lang yung akyatan dito mga kabayan. Dumadaan tayo sa gilid. Pa-slide kumbaga, hindi masyadong tusok. Dahil kung mula doon kay Tatay Romy, patusok yung daan, haya po. Abutin tayo ng siyam-siyams kakahakbang. Mahangin nga dito sa tuktok. Ay, thank you Lord. Nakarating na rin kami dito sa kalsada. Ayan, kalsada na tayo. Kagabi, dahil nababad ako, ilang araw nababad ako sa tubig ulan mga kabayan, kasi siyempre di mo maiwasan talaga mabasa ka. Parang nanigas yung katawan ko kagabi, kaya massage ako ng konti, tapos sinaplasan ng alcampurado at yung efficacent, medyo kumalma. Dahil nangalay ang buong katawan ko mga kabayan. Para ako ma-paralyze, feeling ko, kinabahan ako kamay. Sabi ko, naku, walang masakyan. Tapos ang lakas ng hangin. Tapos, ulan. Kako, lalo akong mamatay sa lamig, sa hangin at sa lamig kung lalabas ako. Punta ng kung sakali. Halimbawa, wag naman. Pinapagkaramdaman ko yung katawan ko mga kabayan kasi parang naglalak yung kalahati kong katawan ba, yung paa at saka yung right side na leg ko at saka right side na kamay, talagang namanhid siya ng bongga, parang pulikat style na ang sakit. Ay, buti lang guminhawa siya nung nahaplasan. Dandan Erika ha, baka madulas ka. Sa bagay, hindi merong ulan na madulas yung lupa. Natanggal, na-drain na yung yung dulas. Nawala yung lamig ko nang pinagpawisan ako.
Pati pala bayan mga kabayan, oh, umulan din. Dandahan, day. Dandahan yung paa mo. I-sure mo kung ano yung apak mo. Oh, hawak ka kay Makoy. Magpahawak ka ni Makoy para sigurado. Wala sa tiwala. Sa damo sa may tiwala. Yan, hawak ka. Yan. Sa liig, kay maano ka. Yan. Para sigurado. Yan. Ha? Hawak kamay. Hawak. Hawak mo kuya sa kamay. Hawak mo. Ano ba ito ba? Bakit kasi dyan ka dumadaan? Bakit kasi dyan ka dumaan sa dinadaanan ng tubig? Hindi kasi masyado madulas. Dandahan lang kasi. Pagbalik namin, bilhin ng buta. Dandahan, tumatakbo ka kasi. Gustong gusto mo rin ah. Hinahawakan eh. Gustong gusto mo rin. So nandito na tayo ngayon sa cemented road mga kabayan, na kung saan dito na sana yung sasakyan natin, pero sabi ko nga yung banda dyan ay madalas landslide bago makarating dito mga kabayan sa putol na semento, kaya doon na lang natin pinaantay yung sasakyan para sure baka matrap tayo, imbes na yung pag-uwi natin, Mount Siami, hindi tayo makauwi. Kaya mahaba-haba ang lakarin namin mga kabayan. Mahaba ito. Uy, Hanggang Budik ba? No? hanggang Biodic, pero okay lang. At least, ano, tawag nito, sigurado. Pero, malagpasan natin siguro yung ano doon, sa may maraming mangga. Pwede na siguro doon. Yung sasakyan. Problema, walang signal, di makontak na. Ay, ayun lang. Hindi rin tayo makatawag, walang signal. Kaya wala, maglakad tayo ng mahaba. Procession ang labas natin ito. Wala tayong mautusan din. Dapat dito na sasakyan, no? Wala eh. So ayan po mga kabayan, dapat yung sasakyan natin dyan mismo. Oh, di ba? Pwede na pahinga. Tanong mo sa nila. Pwede pahinga dyan, no? Saan? Pwede niya ulit sa mangga. Hindi na. Hindi naman mainit. Saan ba na yung nag-landslide? Kasi minsan dito mga kabayan. Yan, dito mismo.
Naglalandslide yan dito. Minsan doon sa unahan konti. Para bang doon sa view deck ba? Maraming landslide din ang view deck mga kabayan. Dalawang part. Magkasunod. Para tayong mangunguma din. Uli na linggo. Aday, para kaming mga sundalo nito mga kabayan na mapunta naman na ibang kampo. Sundalo, NPA. Sundalong bundok na. Ay, sundalong bundok. NPA, ibig sabihin, No permanent NPA, no address. permanent address. Palipat-lipat. Yan. Oh, kasi sabi niya, evacuate daw kami. Sabi niya, evacuate. Oh, tinan mo. Invisible na baril niya. Dala-dala. Balance sa ulo. Ha? Nakabalance sa ulo niya. Oh, kumuha ng kahoy. Ayun na. Ay, up. Sabi mo kasi invisible eh. Hindi nakatis. Mahilig talaga to sa mahilig talaga to sa baril-barilan si Tatay Romy. Huwag daw yan. Tayo. Diba? Lilipat kami ng ibang kampo. Ay, Diyos ko. Ano kaya alas 12 ng hating gabi, nagkaganito kami. May bakwit. Dala-dala namin lahat ng kargada. Ha? Ha? Ay! So, lahat naman to mga dala namin mga kabayan ay puro mga damit at pinaglagyan katulad kay Erap. Lahat ng mga nandiyan sa loob, damit din yan. Damit at saka yung nasa itaas, pasalubong sa mama niya. Ay, pasalubong sa papa niya at mga gulay, mga ricados, pritong tilapia, nasa bag niya, mga tinapay at kung ano-ano pa. O, sa akin naman, ito, mga gulay at lagay ng tubig dahil bitbitin na naman namin to. Yung mga Wilkins, iniwan na namin. At kay Romy naman, yun naman ay mga bag din, mga damit na hindi basa. O, kay Makoy at saka kay Jacoy, mga buta, no? Mga bigay ng Fernando's family, yung talong, mga tubig, mga payong, at kung ano-ano. Speaking, Oh, ito yon mga kabayan, ibig kong sabihin. Ito yung sinasabi ko. Last time, may nabuwal dyan na may malaking puno ng mangga Dala sa na inalis namin. Ngayon naman, meron na namang nabuwal at may puno na hindi ganun kalaki. Mga saging plus itong bato, mas delikado mga kabayan kasi malaki siya mga kabayan. Paano kung nagkataon halimbawa, wag naman sana may dumaan dito, nakasasakyan, biglang sumalubong ito at tumambad itong malaking bato galing doon. Ilang beses na nag-slide yan, itong part na yan. Diyan mo Di picture. ba? Oh, ang laki oh. Oh, Diyan mo picture. Day. Derika. Uwi na kami ha. Hindi na kami babalik ha. Hindi mo na makikita si Makoy sa si Jacoy na eh. Oh. Hindi ka manangis? Hindi po. Bakit? Ha? Kasama ko pang asawa ko doon sa bahay. Ha? May kasama din siyang asawa sa bahay niya. Ah, may kasama ka ring asawa doon. Mayroon ka asawa dito, mayroon ka din asawa doon. Ah. Si ano, Pinsan, Pagkatabi mo ay pagkasama mo ang tatay mo, kunwari asawa mo babae, babae. pag wala ka na sa poder ng tatay mo, nandito mga lalaki na naman. Oh, Agay. Pagkasama pala ang tatay niya, kunwari, lalaki ako. Pero pag wala na, agay, lumipad. Mag-spread out ang kanyang mga pakpak. At manuka ng mga kalalakihan sa
kabundukan. Di ba na Oy, true mga kabayan. Ang dami kong kaibigan noon na umiiyak sa akin, nag-aano sa akin ba? Voice out. Voice out sa akin. Oh, di ba? Hindi ko na sabihin yung pangalan, pero shout out ko lang kung taga saan siya sa Katbalugan. No, taga Katbalugan siya mga kabayan. Akala mo talaga siya. Nung una din, no, kwento ko lang. Nung una, salta ko dyan sa lugar. Di ko na sabihin, baka makaano siya. Sa bagay, nag-voice out na siya. Sa una din, bagong salta dyan sa Caloocan, dyan sa ate ko, no, bahay ng ate ko. Nailang ako sa kanya. Ayaw ko pa naman mga kabay yung tinititigan ako, yung ganyan. Tapos yung, hindi ako sanay mga ganyan ba titigan. Kasi hindi ako mahilig magtitig ng kung kanino. So ngayon, titig siya ng titig sa akin. Tapos, para bang pinipilit niya yung sarili niya na maging kaibigan ko siya. No? Pinipilit niya yung sarili niya maging kaibigan ko siya. So siyempre ako mga kabayan, dahil barako, lalaki, buti sana kung babae, okay lang. Diba? Ilalaki nga, naiilang ako, ayaw ko ng ganyan. So barako, ang laki niyang mama. Akala mo para siyang colonel ang atake niya mga kabayan. Sus, ganito na, ganyan na siya. Tapos yung pagsusunod siya sa akin, halimbawa, opo ako dyan, mga barkada namin, opo din siya. Ay, naiilang ako talaga, sabi ko. Nainis ako sa kanya, sabi ko, ano ba tong lalaking ito? Tawag nito, naaasiwa ako sa ginagawa niya, sunod na sunod. Pinipilit ang sarili, makipagpintuan sa akin na hindi ko naman kinakausap. So parang, naging ako na, may gusto siguro to sa akin. Sabi kong ganun. Kasi nairita na talaga ako. Hanggat naging kaibigan ko siya mga kabayan, no, at napasama na siya sa tropa namin. Hanggat naging kaibigan ko siya, napasama na sa tropa namin. Tapos, eto na nga. No, ito na nga po mga kabayan. Kunting inom-inom ba? Chika-chika, kunting inom-inom, chika-chika. Tapos, sabi ko, umiyak siya. Naluha siya ba? Habang nagkikwento, sabi ko, ba't umiyak ka? Sabi ko, ganun. Tapos, kinakabahan na rin ako, baka mamaya sabi niya sa akin, mahal kita. Ay, Diyos ko, iniwasan ko talaga. So, kinakabahan ako. Sabi ko, bakit umiyak ka? Ano nangyari sa'yo, kuya? Sabi ko, gano'n, kinuya-kuya ko pa kasi may edad nga sa akin, mga kabayan. Ano ba nangyari sa'yo? Bakit umiyak ka? So, meron akong sasabihin sa'yo. Ta kasi ang talagang na sa akin. Tata. Meron akong sabihin sa'yo. Sabi ko, sabihin mo na kung ano sabihin mo. Diyos ko, kinabahan talaga ako mga kabayan kasi sabi ko, ay, Diyos ko. Sabi ko, ayaw ko sa'yo. Huwag mong sabihin sa akin na manligaw ka o mag-I love you ka sa akin. Sabi ko, ganun talaga sa isip ko mga kabayan. So, ito na nga, no. Umiyak siya mga kabayan. No, umiyak siya. Tapos sinabi niya sa akin, alam mo, magaan ang loob ko sa'yo. Matagal ko na itong tinatago-tago. Ay, piste! Yun pa naman ang mga bungad mga kabayan na ang sabihin, ang karungtong I love you. Na-disappoint ka? Tapos, ito na nga, no? Ito na nga mga kabayan. Matagal ko nang tinago sa pamilya ko. Ay, pananaano ako, para akong naging interesado bigla na nasabi niya sa akin, matagal ko nang tinago sa pamilya ko. Para ako nagka-interesado, sabi ko, ay, buti naman, nalihis yung iniisip ko mga kabayan. Assuming ako masyado mga kabayan. No? So, nalihis ang kwento nung sinabi niya sa akin, inaano ko sa pamilya ko, matagal ko na, kasi ang tatay ko, pulis. Medyo nakaano ako mga kabayan. Nakahins na ako, sabi niya, kasi ang tatay ko pulis. May naamoy akong iba mga kabayan. May naamoy akong nakakaiba. Parang magkakulay kami ng dugo nito so eto na nga mga kabayan. Sige, sabihin mo na. Oo. So, parehas din tayo. Ay, Diyos ko mga kabayan. Grabing iyak niya na voice out niya, niyakap ako. Sa'yo ko lang sinabi, hindi ko talaga sinabi sa pamilya ko. First time ko, kahit sa mga kaibigan niya, sa mga kaanak niya, sa pamilya niya, hindi niya nasabi. Pero sa akin niya nasabi mga kabayan. Naging kampante siya sa akin at nagtiwala, no, na voice out niya. Hanggat nung na voice out niya sa akin mga kabayan, naging showy na siya. Doon na nagsimula mga kabayan na nabarkada ko siya na. Nung una, ang akala ng mga tao ay
mag-boyfriend kami. Mag-boyfriend kami mga kabayan. Kasi nagtaka ko, ang dami naman mga binabae din, no? Ang dami mga binabae, ang dami naman doon na naunang sumaltak sa akin. Ako dayo lang at saka hindi pa ganun katagal dyan. Pero sa akin siya naging dikit. No, sa akin siya naging dikit mga kabayan. So yun na nga, no? Nung na-voice out niya, nagtuloy-tuloy na yung mga kabayan. Bonggi na talaga siya. Yung dati natigasin yung lakad niya pag ganun-ganun. Oy, pag lumakad kami dalawa mga kabayan, mas hampas pa yung puwet niya kaysa sa akin mga kabayan. Yes, Kaya yes, ayun, naging masaya siya. Tapos hanggat nakilala ko ang mga kaanak, mga kapatid, ang saya niya. Lalo na nung namatay ang tatay niya, ay yung pulis na tatay niya, naging okay na siya lahat mga kabayan. No, talagang talaga as in. At muntik na nga siyang kinasal mga kabayan. Ito ang nangyari. Kasi nga gusto nga talaga ng tatay niya na bunso kasi siya mga kabayan. Gusto ng tatay niya na mag-asawa. So hindi nga kaya. So ngayon, para bang parang sa tatay na lang siguro niya mga kabayan. So ngayon, nakasit up na yung kasal. Sabi niya, hala, anong gagawin ko no, na magpakasal. Nag-usap na sila, ganyan, nag-usap na, anong gagawin ko? So ngayon mga kabayan, parang nag-usap sila sa babae na ganito, ganyan, pero hindi talaga daw sila magsama, no? So, bago ang kasal mga kabayan, hindi nangyari yun kasi natigi yung father niya, no, namatay yung father niya mga kabayan. So hindi natuloy. No, pero kung natuloy man yun, kunwari, kasal man sila pero hindi sila magsama. Yun talaga pinarangka niya ang babae, no, hindi talaga sila magsama mga kabayan. Kahit anong gawin daw. No. So namatay ang father niya na pulis, kaya hindi rin natuloy yung kasal mga kabayan. Oh. Ngayon may edad na siya kasi halos mga anggap siguro namin is mga 10 years ang gap namin. Super close ko yan. Hanggang dito yung sasakyan natin sa wakas. Nakarating tayo. Uwi na lang tayo mga kabayan. Hindi pa rin naging maliwanag ang kalangitan at kabundukan. Hay! Patuloy pa rin ang pagdidilim mga kabayan. Watching mga kabayan, don't forget like, share, and subscribe, and please click the notification bell para updated po kayo sa ating mga videos. Thank you! Bye!